Good morning mga idol, Honda TMX Alpha. Yan, walang kuryente, hindi numandar, hinila-hila, dala sa atin. Yon. So, kadalasan problema ng mga ganitong Alpha ay yung kanilang primary. Yon. So, dito sa kanilang primary type dito, bumibigay madalas. Yan, kasi medyo matagal na rin, more than 4 years mahigit na. At nag-start na siyang magloko. Yun, so titest natin to sa pamamagitan ng ganitong basic na pagtitest. I-kickstart mo lang siya mga idol at makikita mo naman kung may mag-spark, ibig sabihin maganda pa siya. Pag wala na, palit na. Alright. So ayun, so nakikita nyo naman habang hini-kickstart ko ay wala talagang spark na nagaganap. So alam na this, palit stator. So para makatipid si katropa, si idol, ay hindi stator yung papalitan natin, pero mas maganda kung stator, wala tayong gagalawin sa wiring. Maggagawa po tayo ng conversion, CDI na lang yung gagawin natin para mas makamura kasi kulang siya ngayon sa budget. Pero mas maganda stator yung palitan. Yan. Pero kung walang budget, CDI yung papalitan natin at i-convert natin ito sa 4-pin. So umpisa na natin to. Yun. So ito po yung ganyang stock na CDI mga idol. Ayan, primary type pa CDI. Ito na lang yung gagawin natin. Dito tayo magko-convert kasi medyo low budget ngayon si customer. Pero kung meron po kayong mga pang-RUSI na CDI na DC type or battery operated na CDI, plug and play lang siya rito, sasalpak lang, wala ka nang gagalawin sa wiring. Dito sa part na ito, no, wala ka nang gagalawin sa wiring dito sa part na ito. Pag meron kang RUSI, no, yung pang macho na RUSI, pero dito sa part na to, may co-convert ka dyan. Yan mga idol. Yan, so co-convert natin yan, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos napansin ko yung regulator nga niya mga idol dito ay wala. Nasunog daw, sabi na may-ari, kaya magpapalit tayo ng regulator yung pwede nating isalpak dyan. Tapos battery, palit battery kasi may battery si tropa. Yun nga, kinapos na siya sa budget at wala na po siya ngayong pambili sa stator. So ito na po yung CDI, nasalpak na po natin, 4-pin, saktong-sakto lang no. Napakaganda, parang walang nangyari. So ito yung kanyang battery at ito yung sasalpak nating battery, yung bago na dala niya. Ayan. So, yung battery nito ay malaki kaysa sa battery sa RUSI, mas malaki to. Ayan 12N7BL BS. Yun, ano sabi. Alright. So, ayan. So, mag-upisa na po tayo dito baklasin. Baklasin muna natin to. Yung kanyang CDI. Itong CDI na to ay pwede pa to mga idol. Hindi pa to sira, no, wala pa tong problema. Dahil nga magko-convert tayo, hindi na natin gagamitin yan. So guys, sinabi ko kung meron mga pang-RUSI macho na battery operated DC type, ay sasalpak lang natin yan dyan. Wala lang tayong gagalawin dito. Pero dahil 4-pin yung gagawin natin, magko-convert tayo. Sabi ng mga ere, tanggalin na daw yung socket para hindi makagulo. Kaya dito tayo sa socket magtatanggal, no? Pero isi-save pa rin natin yung socket, hindi natin itatapon. Tatanggalin lang natin yung mga terminal sa pagkakasalpak dito sa kanyang socket. Ayan, so ganyan na po yung nangyari. Yung kanyang socket ay tinabi lang natin. Ayan. So mapapansin nyo may mga wire po dito na black na may yellow, blue na may white, ayan, tapos green na may white. So ganito yung gagawin natin. Yung black na may guhit na yellow dito sa part na ito sa bandang taas, sa orange na yan, nakikita nyo naman. Tapos yung blue na may guhit na white dito naman sa katabi po sa bandang taas ng ating socket. Ayan, sa may kulay green na yan. Tapos itong kulay green, solid green, tapos green na may guhit na white, ay dito naman natin isasalpak sa bandang side na ito, no? Ayan, itong kulay yellow na to. Kasi ito po ay ground. Hindi, ayan. Diyan po nakapwesto kasi 4-pin na lipan yung gagamitin nating CDI. Tapos dito sa may red na ito naman, dyan natin ilalagay yung black na may guhit na red. Ayan. So yan po yung pwestuhan nila. Tapos ito pong wire na ito, yung black na may white, hindi natin yan gagamitin. Ayan. So dyan lang muna yan sa tabi-tabi. So yun. At naikabit na po natin. Kita nyo naman na na-tape na po siya. Ayan. Tinanggal lang natin sa socket kasi request ng may-ari tanggalin sa socket para hindi madumi daw. Ayan. Well, ito po yung black na may guhit na white. Hindi na po natin sasama. Wala na siyang function, ipit lang natin siya rito. Hindi ko lang pinutol yung terminal kasi
pwede pa natin yan ibalik sa terminal at isalpak dito. Shout out, maraming manok. Alright, so ayan, nakikita nyo naman na nasalpak na natin mga idol. Ayan o, yun, salpak na natin siya dyan. Tapos dito sa part na ito may gagalawin tayo, yung black na may guhit na red. I-convert natin siya, tatanggalin natin yan dito. Wag natin tong kalimutan na tanggalin. Tatanggalin natin yan para hindi masira yung ating CDI. Tanggalin natin yan, tapos yung pinagtanggalan natin nakaputol, no, yung kabilang side na papasok sa harness, ay ikakabit naman natin ito sa accessories wire, no. Kailangan mapasukan niya ng accessories wire o ng positive mga idol. Yan, dito po sa malapit mayroong accessories wire. Check natin yung battery, goods, meron na siyang battery. Kaya on natin susi, check natin kung saan tayo magkakabit sa kulay black, kung may kuryente doon. Tusukin natin, meron. Yan. So, ikakabit natin dyan sa kulay black na yan, yung black na may guhit na red, which is papunta po yan ng, yung black na may guhit na red papunta ng CDI yan. Kailangan mapasukan niya ng positive na magsusupply sa ating CDI. So, ayan na po, no, naikapagkabit na po natin yung kulay black, tapos yung black na may guhit na red, no, ayan. So, kitang-kita nyo naman, yan po yung ginawa nating conversion dyan. Tapos ititape natin yan ito. Tinape na natin para hindi natin maisalpak, no. Ayan, so check na natin kung may kuryente. Alamin natin kung may kuryente. Okay. Kick start mga idol. Yun, no. Kita nyo naman may kuryente na. Oh, napakalakas ng tunog ng kuryente. Medyo nasa loob po kasi yung kanyang wire. Kaya medyo onte yung lumalabas na kuryente kung nakikita nyo. Pero yung tunog niya napakalakas, no. Ayan. Yun, so nalalapit. Malakas yan mga idol. So yung kuryente na yan, magkakapagpaandar na yan. Okay. So subukan na nating paandarin. Kickstart natin. Oops, ayaw. Bakit ayaw? On. Walang kuryente yata. So, titingnan natin yung kanyang spark plug. So, yung mga idol, kung mapapansin nyo, ayan, pinalitan ko po ng spark plug. Kasi yung kanyang spark plug na nakakabit ay may problema. Wala na pong kuryente sa loob, tapos may crack pa po yung gitna. So, nagpalit tayo ng luma nating spark plug dito. At i-start natin gamit itong kanyang starter. Ayusin din natin yan mamaya, gawa natin ng video kung paano yan ayusin. So start natin. Open. So yun mga idol, ganun lang siya ka basic, no. Ganun lang siya gawin kung paano siya i-convert into 4-pin, no, o battery operated. Napakadali lang mga idol, kahit i-DIY mo, madadali mo yung conversion na ginawa natin. Nilinis na rin po natin yung kanyang airbox kasi napakadumi. Tapos palitan na lang natin ng bagong spark plug kasi wala ako sa takay ng bagong spark plug. Mga idol, yung luma lang natin yung ginamit dito, pero okay naman, goods na po yung andar. Ayan, so dito lang muna yung video natin mga idol, mga katropa. Sana minuha yung tips at kaalaman dito sa ginawa nating video. At kung nagustuhan nyo man yung ating ginawang video, ay baka pwede naman pa-subscribe ng ating YouTube channel. Hit the notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. So dito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye bye. Salamat po.